What is up? Ngayon kasama na natin ang kapitan ng Barangay 412 na si Kap. 5 Kap, maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Thank you so much po for welcoming us. So Kap, nandito kami ngayon para alamin yung sitwasyon, tsaka po yung kwento nyo ng inyong komunidad. So paano po ba nag-start yung link between your barangay and DOST? Nung nagkaroon po ng Estero de San Miguel Ligarda Cleanup, naging bahagi po ang DOST. Nilapitan ko, that was 2016. Inalam ko, ano ba yung mga programang pwedeng ma-access. So napag-alaman ko na ang DOST pala ay meron silang mga livelihood Programs. May mga grant in aid silang ibinibigay. So naging interesado ako. Upon approval ng aming project proposal, ito po yung Eskinita Enterprise. Kaya po namin siya tinawag na Eskinita kasi kami mga urban poor, sa Eskinita lang po kami nagmi-meeting-meeting kung ano-anong mga plano sa Eskinita nagaganap. Yung lahat po nung nangyari sa inyo before kayo magkaroon nitong Eskinita project, ano po ba yung status ng barangay nyo? Ang 60%, ito po ay yung mga maralitang sektor natin. Karamihan po dito, out of the 60%, 40% ay nakatira po sa Estero de San Miguel. Ano po yung nakita niyong malaking impact ng project nila? Nung pumasok ang DOST sa aming pamayanan, hindi lang yung hanap buhay ang binigay sa amin. Kasi simula nung na-identify kami as SES community, hindi lang siya livelihood, kundi yung kinokonek, may marketing system pa din po para lalo pong matulungan. Not just training, not just the equipment, but as well as they help us to market our product. Actually, yun po yung isang malaking challenge, no? Lalo na sa mga nagninegosyo. So now, ma'am, na nako-connect nila kayo sa different agencies, ilang families na ma'am talaga natutulungan ng Eskinita Enterprise? Actually, we started with the 15 families. These are the families of the sower. But actually now, because of the expansion of our products, kasi marami na kaming connection na i-market na namin, around 60 families na ngayon. Ma'am, sobrang inspiring po no, nung inyong nakukwento, inyong families na na-impact na yung communities niyo. Pero mas gusto po ata namin makita at gusto ko rin po makita personally kung ano po ba talagang ginagawa niya dun sa enterprise na yun. Pwede po ba natin siyang puntahan? Sige, tara! Okay. Para makita nyo ang ating mga sowers. So nandito na tayo ngayon sa facility or sa center kung saan nagtatahi yung mga kababaihan ng Eskinita Enterprise. So makipagkwentuhan tayo sa kanila to know kung ano nga ba yung naging impact talaga ng project ng DOST sa kanilang pamumuhay. Tara! Hi, Ate Van, siya po sa Segres. Maraming salamat po for welcoming us. So, po ba yung ginagawa yun dito? Nananahi po kami ng mga tutbag po. Pero bago kayo magtahi dito, ano po yung hanap buhay niyo talaga dito Sa bahay lang po. Binigyan po kami ng pagkakataon na mag-training. Binigyan kami, kaya po ako nakasali po dito. Ngayon, ma'am, na naghahanap buhay na kayo dito, paano nyo nakikitang gumanda yung pamumuhay nyo? Na masasabi ko kumanda po ang buhay dahil dati wala po kaming internet. Nakakabayad po ako ng bills on time. So yun na, napakalaking tulong po ito dahil dito lang po kami sa malapit lang din. So, lahat po ba kayo, ma'am, mga nanay po na natagad? Mga nanay. So, para pala kayo sa talagang community na magkakakilala, no? Opo. So, sige po, turuan nyo nga po ako kung paano kasi ang alam ko itong tahi ay cross stitch. Cross stitch. So, ito yung ginagawa nilang mga tote bags dito. So, galing to sa bag ng harina. So, repurposed siya para maging bag. Okay, so very sustainable sila dito. So, maghapon po, ito po yung ginagawa nyo. Kahit anong oras po kayo pupunta dito, kahit anong oras din po uuwi. Basta matapos yun Opo. for the day. Opo. Pag rest naman po, talagang pumasok po kami ng maaga. Wala kayo anong oras talaga. Opo. At your Kaya pace. nagpapasalamat po ako sa DOST kung wala akong ganitong oportunidad na binigay nila. Marahil ay wala po rin kaming dagdag income at ngayon ay talagang mahirap po ang mag-budget po ngayon. Kaya po, nagpapasalamat po talaga kami sa DOST. Hindi madali ang trabaho ng mga nanay nating mananahi dito sa Barangay 412. Kaya naman, ang DOST tumutulong din para hindi mauwi sa wala ang kanilang mga pagod. Sinisigurado ng DOST na maibebenta nila ang kanilang mga produkto by giving them clients. And we'll get to know one of theirs.
So now, meron tayong kasama na mismong kliyente ng Eskinita Enterprise. So makakasama natin si Ma'am Maylene. Ma'am, thank you so much po for welcoming us. Kasi po napuntahan namin yung Eskinita Enterprise. Kanina nakausap namin sila, nakakwentuhan, and nakita namin yung products nila. So ma'am, kamusta naman po yung quality ng products nila? Ay, maayos ho. Malinis. Sa finished product ko, kasi mahigpit din ho kami, may quality control kami. Pati ang klase ng tahi, mahusay. Pag may deadline, tapos kami sa ganong araw. Gaano katagal nyo na ho silang subcontractor, contractor? Matagal na po kasi nung nag-uumpisa silang magbasahan, meron din po kami rito. Binigyan ko po sila ng sample, mag-start sila sa t-shirt. Then dumating po ang pandemic, doon po kami nagkakilala. Nung pandemic time, nag-umpisa po kami sa mask, face mask na washable po, tapos yung improvised face shield, tapos yung PPE. Yan po, doon po kami nag-umpisa. Hanggang ngayon po, nabibigyan namin sila ng tahe. Pag marami sa amin, ibibigay po namin sa kanila. May samples po ba tayo? Yes po. Nila? Ito po yung sa mask. Ito po ang Ito po ay ginawa nila washable face mask. So ma'am, alam po ba na yung pong project po na yun ay funded or tinulungan ng DOST, Department of Science and Technology? Lately ko na lang po nalaman, kaya mas lalo po akong nahikayat na tulungan sila para pati po ang mga taga-Eskinita ay magkaroon din po ng pursige para mapalago pa nila yung tahian sa Eskinita. Na malaking bagay po sa kanila, malaking tulong po ang ginawa ng DOST para sa mga taga-Ilog. Nagkaroon po sila ng hanap buhay.